Bago pa ma-discover ng mga doktor na ang blood ay nagbibigay ng buhay, kasi dati ay kapag nagkasakit ka, bawasan ka ng dugo para daw malinisan. Bago pa nila, and later on, na-discover niya, hindi pala pagbawas, kundi pagdagdag. Kasi ang dugo pala ay nagbibigay ng buhay. Bago pa yan na-discover nila, mga kapatid, it's already written in the Bible. Amen. Bago pa na-discover ng mga scientists na maraming mga stars, na countless of stars. Kasi dati, sa panahon nila Columbus, sino nag-aaral ng science dito? Ilang stars lang? 1,800 stars lang daw. And later on, na-discover nila countless of stars na parang siyang buhangin sa dagat na hindi mo mabibilang. Pero bago pa nila na-discover yan, sinulat na yan ng Biblia, sa matagal ng panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng pag-aaral dito sa Biblia, lahat ng pag-aaral dito sa mundo, mga kapatid, ma-science ma yan, ma-philosophy ma yan, ma-archaeology ma yan, mga kapatid, maging biology ma yan, lahat ng yan, hindi yan babantay sa sinusulat ng Biblia. Hindi niya kayang tapatan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Lahat ng yan ay under sa sinusulat ng Bible. Amen. Praise the Lord. Na hindi nila pwedeng ipaliwanag ng siyensya yung nakasulat ng Bible. Pero pwedeng ipaliwanag ng Biblia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung siyensya, yung biology, yung history, yung archaeology, mga kapatid, kaya ipaliwanag ng Biblia. Amen. At yung soon ang magiging series of topic natin, mga kapatid. Kasama dyan, yung sign ng church government, yung sign ng Israel, meron kasing clock na babantayin natin kapag mangyari ito sa Israel. That's the time na malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kung mangyayari ito sa church, that's the time na yun na malapit ng pagbabalik ng Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, lahat ng yan, konting-konti na lang ang hindi nangyayari. At pag-usapan natin yan sa mga susunod na panahon. Pero this is the introduction of the whole thing na dapat natin maunawaan bago natin talakayin no. We must understand the composition of a man. We must understand. Ito yung sinasabi ko. You cannot understand how our life ends if you cannot understand how it starts. Hindi mo maintindihan kung paano mag-e-end yung buhay sa mundo kung hindi mo ito maintindihan kung paano ito nagsimula. At kung paano yan nagsimula, doon dapat yan magtatapos. Ibig sabihin, dahil ko na ito, pero mamaya mabasahin natin yan. Kung ang buhay sa mundo ay mapatunayan ng Biblia, mapatunayan kahit sa siyensya, na ang buhay sa mundo ay nanggagaling sa Diyos, dapat yung buhay mo magtatapos na naglilingkod ka sa Diyos. Okay? Because if you fail to understand that, mga kapatid, you will fail doon sa judgment na nag-create ng buhay natin. So dito, mga kapatid, John chapter 4 verse 14, sabi dito, whereas you know not what shall be on the morrow, what is your life? Sabi dito, mga kapatid, hindi nga ninyo nangaalam ang bukas. Sino bang nakakaalam ng bukas? Alam natin na bukas ay Lunes. Alam natin na meron tayong mga nakaset na mga plano para bukas. Yes, amen. Pero yung mangyayari bukas, hindi natin alam. Kaya kung hindi natin alam, mga kapatid, isa lang ibig sabihin noon, hindi tayo omniscient. Amen. Kasi pag sinabi mong omniscient, alam ang lahat, mga kapatid. Hindi siya belong sa time. Sabi ng iba, God is not late. Tama, mali. Ha? Hindi daw late ang Panginoon. Hindi rin siya advance. Tama, hindi. Ha? O sige, balik natin. Hindi siya late. O sabi ng iba, siya ay advance. Tama, hindi.
Ha? Siya ay on time. Late in advance. Okay? Ha? Late and advance. Pero may nagsasabi, hindi siya late, hindi siya advance, kundi siya ay on time. Lahat tama. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi mong eternal, He is not under the time. Paano mo masasabing late ka? Kasi may oras. Tama? Yan. Paano nasasabi mong advance ka? Kasi may oras. Paano mo nasasabing on time ka? Kasi may oras. And that is applicable sa atin. Pwede tayong malate, pwede tayong maging advance, pwede tayong maging on time. Pero God is not subject in the time. Hindi siya masabing late, hindi siya masabing advance, hindi siya masabing on time. Because ang sabi ng Bible, in His time, mayroon siya sarili. Under niya ang time. Hindi ang Diyos ay under ng time. Kundi ang time ay under sa Kanya. That's why sa panahon ng the battle of Joshua, mga kapatid, pinahinto niya yung araw. Sa panahon ni King Hezekiah, nagdagdagan yung kanyang, tama ba yung Hezekiah? Yes. Dinagdagan ng 15 years. Pinahinto niya yung araw, mga kapatid. Why? Isa nagpapatunay na ang Diyos ay higit sa lahat. Maging sa oras, mga kapatid. Even in our temporary situation. Hallelujah. Alam nyo, kahit temporary situation, pwede baliktarin ng Diyos siya na kahit isang iglap lang. That's why I've seen many miracles, mga kapatid. Mayroong mga instant healing. Why? Because sa tao, mga kapatid, there's a process of healing. Nag-pray kami ng goiter, mga kapatid. Sobrang laki. And then after our prayers, narinig namin, while we are praying, sabi nung dito sa goiter na, shhh, gumanang. And after our prayers, mga kapatid, sobrang liit na dito. Sa doktor, may proseso ng pagpapagaling yan. Because, tao tayo, mga kapatid. Pero but our God is not subject in the time. Yung proseso ng tao, kaya yan palitin ng Diyos. In just a twinkling of an eye. That's our God. Praise the Lord. Hallelujah. So He is not subject of time. Kaya nga, omniscient, omnipresent, omnipotent. Because kung ang Diyos mo ay under ng time, limitado siya ng time, hindi ang totoong Diyos. Ang temporary, ang limitado, tayo lang. Pero magiging hindi tayo limitado kung makipag-connect tayo doon sa unlimitless God. Yan. Temporary, our life is temporary, mga kapatid. Yun ang sabi ng Biblia kanina binasa natin. Hindi natin alam yung bukas. Walang forever sa mundo. Kasi kahit kamatayan nyo, hanggang kahit may end, namamatay ang tao. Maging ang relasyon nyo na mag-asawa, till death do us part. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, kayo maghiwala, hindi wala pa ng forever. Kasi once patay na ang bawat isa, wala na. Amen? Pero alam nyo, temporariness is a blessing when you recognize that there is an eternal God. Why? Dahil kung alam mo na ang buhay mo ay temporary, alam mo ang buhay mo ay limitado, mga kapatid, sa time na mayroong masaya ka, you will enjoy it. Pasalamatan mo ang Diyos. Why? Dahil alam mo na joy is just a temporary, mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundo. Darating at darating ang panahon na may minsan tayo maghirap, mga kapatid. Darating at darating ang panahon na minsan ay hindi ka na masaya. Unang tingin mo sa asawa mo nung una pa ay sobrang ganda. Ngayon ay paano nangyari na? Pero when you recognize na ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, na eternal God siya and you are temporary, you will learn to appreciate things in life. Dahil kung alam mo na masaya ka ngayon, pasalamatan mo ang Diyos, i-rejoice mo ang Diyos, thank be to God, there will be a testimony. This is our
alam mo na pag temporary lang kasi, susulitin mo habang masaya ka. Sulitin natin to. Dahil temporary lang ang buhay. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Yes. At sa panahon na lugmok ka, sa panahon na may problema ka, sa panahon na hirap mo nang ilakad yung mga paa mo sa church, still, when you recognize God, at masasabi mo, salamat pa rin sa Panginoon dahil it is just a temporary. Alam kong temporary lang ito. Naghirap ako ngayon. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil alam ko, hindi magtatapos sa hirap dahil sa dulo nito ay merong kasaganaan, merong presensya, merong kapangyarihan ng Diyos na magdala sa akin tungo sa kapayapaan, mga kapatid. That's a blessing na when we recognize, alam natin ilugar ang sarili natin at alam natin kung anong lugar ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya sabi ng Biblia, pasensya na hindi ito preaching. Wala kasi. Naatas pa kasi sa aking pastor. Pero praise the Lord. This is the message of God. Wala akong pinipay mga kapatid. Sa totoo lang, nag-prepare ako kagabi sa commission. Nag-prepare ako ang topic Christology. Kinaumagahan. Commission, hindi talaga. Hindi talaga. Alam niyo mga kapatid, every time we share the Word of God, we must lean on the presence of the Lord. Amen. Kung naggumawa man tayo ng script, remember, ng outline, our outline is not a script. Na-guess natin? Ibig sabihin, kung gumawa ka ng script, hindi ibig sabihin na basahin mo dyan lahat. You must ask God and kneel down, Lord, what is your message today? And that's the time God will give you rhema and revelation ng Panginoon. Of course, kasama dyan mga kapatid, di mawawala prayer and fasting. And ako, di ko nababanggitin yung prayer and fasting ko mga kapatid. Pero I encourage everyone. It is proven and tested, mga kapatid, sa prayer and fasting. Talagang there is power. And hindi ko na-explain kung bakit mahabang usapan yan. Pero dito mga kapatid, for what is your life? Kinukumusta ka ng Panginoon? Ano ang buhay mo? Kumusta ka ngayon, kapatid? Yung totoo, kumusta ka kalagayan mo ngayon? Bakit tinapik natin ito? Bakit ito yung tinalakay natin? Because this is part of our topic soon sa mga susunod na yugto, mga kapatid, na mga panahon. It's part of preparation. Ang gusto ng Diyos na malaman mo na your life on earth is just temporary. Mga kapatid, kaya kinukumusta niyo yung buhay mo. Sabi ng Panginoon, it is even a bayful. Anong ibig sabihin nun? Parang usok lamang. Parang usok lamang na sandaling lumithaw at pagdakay napapawi at nawawala. Parang isang usok lang na ngayon ay nakikita pero maya-maya ay nawawala. May mga kakilala ako, nag-usap pa lang kami. Kinabukasan, patay na. Makakalilig pa kayo nun? May makikita kayo, friends sa Facebook, aba, nag-TikTok pa ito kagabi na. Amen? Yes. Amen. Tapos makita nyo, pinaglamayan niya. Why? Nung nag-TikTok ba siya, alam ba niya mamamatay siya bukas? Hindi. Hindi niya alam. Kaya itong sabi ng Bible sa James 4 verse 14, na para lamang tayong isang usok na lumithaw at pagdakay na pabawi. Ibig sabihin, we are temporary on this earth, mga kapatid. Kaya kung anong buhay ang binigay sa iyo ng Diyos ngayon, humihinga ka pa, learn to thank God. Because that's a blessing and a chance. Chance naman yun. When you understand that, na yung bawat buhay natin sa mundo na chance lamang, hindi mo pag-aksayahan ng panahon. Yung na-offend ka sa kapatiran, ganyan kasi ang sinasabi ng kapatid ko, hindi. Bakit mo pag-asayahan yan?
Learn to appreciate yung binigay ng buhay ng Diyos sa'yo. Kasi chance lamang ito. Wala akong panahon dyan para sabihin mo na pangit ako. Kung totoo yan, bakit ka galit? Ha? Kapatid, hindi kasi totoo eh. Eh, bakit ka galit? Hindi naman pala totoo. Amen? Totoo man yan o hindi totoo. Doon sa mga debates niya, may nag-comment out, si Brother BJ na windang na. Si Brother BJ, nalito na. Okay, thank you. Gusto nilang pikunin ako eh. Ba't tayo magpipikon? Eh kung totoo yun na pikon, eh lito ako, eh accept it. Pero kung hindi totoo, bakit kagalit? Kung totoo, hindi ka pa rin magalit. So dito mga kapatid, when we understand na yung buhay natin ay maiksi lamang, ang gagawin mo, dahil chance lamang ito, preparation. You must to prepare for the non-temporary life that is eternal life. Okay? Sabi dito mga kapatid, praise the Lord, sandaling lumitaw at pagdakay na papawi. Normal na nagpapagwapo tayo, nagpapaganda tayo. Pero sabi ng buko pa Isaiah ang lahat ng bagay ay nawawala. Maging ang mga bulaklak ay nalalanta. Sabi ko. Maging ang mga linis ay nawawala. Ang mga tubig ay pwedeng matuyo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang buhay natin ay pwedeng mawala. Ibig sabihin, kahit ilang kojik pa yan niludod mo sa mukha mo. Praise the Lord. Mawawala at mawawala yan. Pagdating ng panahon, puro bungo na lang yan. Ganon ang buhay, mga kapatid. Kahit sabihin mo pa yung katabi mo na pangit ka. Pagdating ng panahon, magkamukha lang din kayo, puro bungo. Ganon lang yun. Hallelujah. Pero when we believe that there is an eternal God, mabubulok man yan, pero there will be a time of resurrection. Na kung saan, sabi ng Biblia, wala nang unod doon. Ano bang unod sa sa Tagalog? Wala nang kulubot. Parang bata ata tayo na, no? Kutis bata. Ha? Kutis bata. Kutis bata. Kutis ang kutis. Kung ngayon ay maraming tubo-tubo yung mukha mo, doon, makinis na makinis. Makinang, mga kapatid. Hallelujah. No? So dito mga kapatid, praise the Lord. Hebrews chapter 9 verse 27. And it is appointed unto man once to die, but after this is judgment. Kung paano itinakda sa mga tao ay mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay kamatayan. Ito ay nakatadhana sa tao, mga kapatid. Okay? So lahat tayo ay mamamatay. At pagkatapos noon ay judgment, paghuhukom. Kailan ito mangyayari? Ha? Pag namatay ka ngayon, in Jesus' name lang, kasi marami pa tayong gagawin sa ubasan ng Panginoon, magbibig pa kayo ng CR Sancol. No? Muna, halimbawa lang, kung ngayon mamamatay ang tao, kailan ang judgment? Kailan yung resurrection na yun? Ha? Kasi after ng, sabi ko, after death is judgment. Ha? Kailan mangyari yun? O kailan ang pagbabalik ng Panginoon? Ha? Sabi nila, 2028 daw eh. May nasabi nung September 23, September 23 na yung rapture? Baka naiwan tayo. Hindi yun. Mga kapatid, praise the Lord. After death is judgment, totoo yan. Pero kung theological approach, may proseso yan. The next event of your life, pagkatapos mamatay, judgment talaga yun. Pero hindi sinabi kung kailan. Pero may palatandaan kung kailan.
Sinabi ni Brother Rapin, the resurrection. Sabi dito mga kapatid, then shall the duster return to the earth, bilisan ko lang, as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ang espiritu ay babalik sa Diyos, kung saan ito nang galing, Genesis chapter 2 verse 7, and the body ay babalik sa lupa kung saan siya nang galing. Saan ang kaluluwa? Ito, review ito, kasi hindi lahat naman naka-attend doon sa bando ng pinag-study natin ito. Saan ang kaluluwa? Katawan, kaluluwa, espiritu. Saan ang kaluluwa? Ha? Hindi, espiritu ang sinabi eh. Wala na. Ha? Saan ang kaluluwa? Wala na. Kasi kung sa school natin inaral yon, ang sabihin nila, yung spirito ito yung spirito ng Diyos. And then yung kaluluwa, ito daw yung mind, ito daw yung isipan. Yung sabi doon. Tapos yung body, ito yung katawan. Ano yung kaluluwa? Kasama ng espiritu? Sabi ng Bible the Word of God is wasn't a two-edged sword that will divide your spirit and your soul. Magkaiba pala yun. Iba, tandaan natin mga kapatid iba ang spirito sa kaluluwa. Basahin natin. Genesis. Mahaba-habang usapan ito, pero iksiyan ko na lang. No? Sabi ng 2:7, sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. Di ba sabi kanina, ang katawan ay babalik sa alabok kung saan na nanggaling. Katawan ito. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ano itong hininga ng buhay? Yung neshama. Espiritu ng Diyos, that is also our Ruach. Bakit hininga? Kasi yung Espiritu ng Diyos, yun ang nagbibigay buhay sa katawan. Amen. Yes. Amen? Okay, ituloy natin ang basa. Maganda kasi may mga nag-iisip dito na sabi nila, ganito yung kaluluwa, ganito yung Espiritu. Ang tanong, saan mabasa sa Biblia na ganyan nga? Ang sabi ko, kapag doktrina ang pag-usapan natin, theological, dapat Biblia ang masasabi. We cannot create our preconceived idea. Hindi pwedeng ang Biblia ang mag-adjust sa atin. Ito yung interpretation ko. Mag-adjust ka, sige, hanapan mo ng talata. Hindi. Kundi basahin natin ang Biblia at yun ang i-accept natin. Yes. Sabi nito mga kapatid, at hiningahan, nilagyan ng Espiritu. Okay. Wala naman sinabi Brother BJ na Espiritu. Ayaw ko lang habain ito kasi natapos namin itong Sunday school doon sa bando, mga kapatid. Sobrang haba nito. Babalik tayo dito sa original na salin na salita. Nandoon yan. Okay? Sabi ko, hininga ng kanyang butas ang ilong, ng hininga ng buhay. Bakit ka humihinga ngayon? Because you have the Spirit. Yes. Meron kang Espiritu, kaya ka humihinga ngayon. At ang sabi dito, ang tao'y naging kaluluwang buhay. Ang katawan, nilagyan ng Espiritu, ang tawag doon ay kaluluwa. Bakit buhay? Hindi pa nagkasala ng tao eh. Meron parang kaluluwang patay? Yes, meron. Sila ba yung nangamatay na? Hindi. Ang sinabi kaluluwang patay sa Biblia, yung habang buhay ka, pero wala kang panampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, bagaman sila'y buhay, pero sila'y patay. Bakit? Hindi sila nag-deliver. Ha? Hindi sila nanampalataya sa Panginoon. That's why ang tawag natin pag nag-soul win ay soul win. Bakit natin si soul win? Ano siya? Kung ang kaluluwa ay Espiritu at pareho lang, huwag natin sila akayin sa church. Turuan lang natin, basta yung Espiritu manampalataya sa Panginoon. Hindi po ganun. Kasama dyan. Katawan at Espiritu, ang katawan nilagyan ng Espiritu, sabi ng Biblia, yun ang kaluluwa. May light tayo dito, no? Wala pa. Okay. Yung bulb, katawan. Tama? Body yun. Pag walang kuryente, iilaw yun, hindi. Okay. Yung kuryente, ilagay natin espiritu.
Nung nag-connect na yung kuryente at saka yung bulb, ano mangyayari sa bulb? Ilaw. Ilaw. Ngayon, yun ang kaluluwa. Ang buong pagka-ikaw. Sabi ng Bible, i-judge ang kaluluwa. Sabi ng Trinitarian, okay lang. Kasi ang espiritu namin babalik sa Diyos, ang katawan namin babalik sa lupa, okay lang na mapunta sa impyerno Nasa purgatorio kaya? yung kaluluwa namin. Okay lang daw mapunta sa impyerno. Kasi at least yung espiritu nila bumalik na sa Diyos, yung kaluluwa nila nasa impyerno, tapos yung katawan nila nasa lupa. Aba, hinantik. Pag sinabing kaluluwa, kasi pagdating ng panahon, mga kapatid, sa resurrection time, ibabalik ng Diyos yung espiritu doon sa katawan at magkaroon ng bagong katawan. And that's the time, para sa mga Kristyano, that's the time yung tinatawag na resurrection, soul ka pa rin. But not physical soul, you are spiritual soul. Yes. Amen? At doon sa soul, doon ka nagkakaroon ng kamalayan. Yes. Kasi pag pinaghiwalay mo yung spirit doon sa katawan, ano mangyayari sa tao? Basahin natin ang Biblia. Ecclesiastes 9:4. For to him that is joined to all living, there is hope. Sa kanya na mga buhay, merong pag-asa. Ano daw? Kapag buhay ka, meron kang Pag-asa. pag-ibig, pag-asa. Ano ibig sabihin nun? Yung mga, paano yung lolo ko na namatay na, may pag-asa pa ba siya? Wala na. Hindi siya nanampalataya? Sabi ng Bible, sa lahat ng mga buhay, siya ay may pag-asa. Ibig sabihin, pag patay na, wala na. Ang pag-asa mo habang nabubuhay ka. Amen. Amen. Pero kung namatay kang naglingkod sa Diyos, mamaya babasahin din natin yan. Meron silang pag-asa. Yes. Okay? Sabi nito, pag ang tao'y buhay, sila may pag-asa, for a living dog, ang buhay na aso is better than a dead lion. May dalawang kulungan. Yung isa, patay na leon, yung isa, buhay na aso. Kung papipiliin ka mayroong parusa sa'yo, napapasukin ka, mamimili ka sa dalawa, saan dyan papasok ka? Doon sa patay na leon na nabubulok na o doon sa asong buhay pa? Patay na yun. Patay na leon, bakit? Walang Hindi na nangangagat yun. Yes. Anong ibig sabihin nito? Buhay sa tao ang pinatutukulan dito. Illustration lang ko ng Diyos eh. Anong ibig sabihin nun? Nangangagat pa ba yung lolo niyong patay na? Ha? Sabi dito sa Bisaya, kinakalat daw. Tama, bro? Kinakalag. Oo. Ay, nagkasakit ka. Hindi mo kasi dinalaw yung lolo mo. Anong kunin? Hindi ka nga kayang saktan nung buhay pa siya. Eh ngayong patay na, kaya kang saktan. Amen. Hallelujah. Amen. Alam mo, sabi nila nakakabulok daw yung nakakabobo daw yung Biblia eh. Pero pag hindi ka pala nagbasa, yun pala ang nakabobo doon. Yes. No? Pag binasa pala natin, ano sabi ni Pablo? Nakapagpatalino. Yes. Nakapagpadunong na mula sa, sabi niya, mula sa sinabi ng kasulatan na yung basahin araw-araw sapagkat ito'y nakapagpadunong dahil ibinigay ito ng Diyos para sa pagsaway, inspiration, pagsalangsa sa mga gumagawa ng hindi tama. Yun ang sabi ni Pablo. Nakapagpadunong pala. Ang sabi ito mga, for the living know that they shall die. Ang mga buhay, alam nila na sila'y mamamatay. Alam niyo ba na kayo mamamatay? Amen? Hindi pa? Ha? O ngayon alam mo na. Ang buhay ay mamamatay. Di ba? Kasi kung patay na, paano ka patayin? Patay na nga eh. Double death. Double death. Bawi lang yun. Pag sinabing mamamatay, buhay yun. Pero ang totoong buhay, hindi mamamatay. Okay? Sino ba yung totoong buhay? Kasi pag namamatay ang buhay, hindi buhay yun. Patay yun. Yes. Okay? So, dito mga kapatid, ang buhay ay alam nila na sila mamamatay, but the dead know not anything.
Yung mga patay, hindi nila alam na sila'y wala na silang alam ni kahit anong bagay. Ang sabi dito, neither have they more reward. Hindi nila alam kung yung mga pinag-aralan nila sa mundo, yung mga reward na kanilang natanggap, for the memory of them is forgotten. Pag namatay pala ang tao, Walang naalala. bakit pag namatay pala ako, hindi ko na maaalala yung, of course, hindi na. Yes. Mamaya, explain natin. Paano yung judgment? Okay? Ngunit hindi nila nalaman na patay ng anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig. Kaya pag namatay yung asawa mo, pwede kang mag-asawa ulit. Yes. Hindi pa patay, huwag kang mag-asawa, may alaala pa yun. Sabi niya, hindi na nila maalala, maging ang kanilang pag-ibig. Kaya pag namatay yan, saka ka pa pwede mag-asawa. No? Dito mga kapatid, sabi dito, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at kanilang panaghiling o yung kahit galit man. Ngayon ay nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bahagi na nagagawa sa ilalim ng araw. Oo, nakalimutan pala. Anong ibig sabihin nun? Daniel chapter 12 verse 2. And many of them that sleep, marami sa kanilang nangatutulog. Sino ito? Ang ibig sabihin ng nangatutulog? Patay. Patay. Bakit sinabing nangatutulog? Ha? Pag natutulog ka, may alam ka ba sa paligid? Pag patay, sinabi nangatutulog. Ang term ng Bible, hindi ka patay eh. Nangatutulog. Kasi pag natutulog, karamihan talaga nagigising. Natulog lang eh. Pero pag natulog siya, na napatay na, ay di patay na yun. Hindi na siya natutulog. Patay na eh. Hindi na nga siya nagigising. Pero pag natutulog, ibig sabihin, may pagising. Kailan yung tatalata ha? Sabi dito, yung mga natutulog in the dust of the earth, ano sabi kanina, ang katawan ay babalik sa alabok. Sabi dito, yung mga natutulog doon sa alabok, hindi yung mga nandyan sa mga tabi-tabi na sa daan, na lilimos natutulog sa alabok. Hindi yun. Okay? Sabi dito, yung mga natutulog sa alabok, some to ever the earth shall awake. Ito na nga ba? Magigising. Ang iba ay, sabi dito, to shame. Naku, sa kapaghatian, sa impyerno. Ang iba naman, sabi dito, and some to everlasting life. Ang iba ay mga bubuhay doon para sa everlasting life, sa kaya ng Diyos, sa langit. Ang iba ay sa kapighatian. So may mga natutulog pala dyan sa sementeryo ngayon, yung iba dyan magigising na doon na. Kaya, kapag ang tao ay mamatay, wala siya tulog. Mamatay siya ng World War II, World War I. Pag resurrect sa kanya, akala niya World War I pa. Wala siyang alam eh. Sabi kanina eh, nakalimutan eh. Tulog eh. Kaya sabi ng Bible, after death is judgment. Kasi pag gising after death, that will be a judgment. Kailan? Ginange na ba sila doon ngayon? Ito, basahin natin. Okay? Ito lang, isang verse. Ezekiel chapter 37, verse 5 to 6. Thus said the Lord God unto these bones. Bones, mga buto, yung mga natutulog. Sabi niya, behold, I will cause breath. Di ba kanina, paano naging kaluluwang buhay? Yung katawan, nilagyan ng breath of life, the Spirit of God. Sabi niya, itong mga buto na natutulog, I will cause breath, ibabalik yung kanilang hininga. Yes. Ang sabi dito, to enter into you, and you shall live. Mabubuhay kang muli. May soul, wala. Meron. Pero hindi physical soul. Glorified body kung Kristyano ka, that is spiritual soul. Pero ang ibig sabihin ng mga kapatid, kung nakakaramdam ka ngayon, kung ano nakaramdaman mo ngayon, ganun din doon. Ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya, hindi naman sila glorified body, kung nakakaramdam sila, kung mapapasok sila sa sanglibutan ng apoy, doon, ganun pa rin yung feeling nila sa pagkapasok. Kaya lang sobrang tindi na ng init mo.
Yes. Soul eh. May senses. May pakiramdam. Kaya lang, pag nasa Panginoon ka, wala na yung mga damdamin ng mga hindi mabuti. Kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen? And, malapit na ako mga kapatid. 1 Thessalonians 4, sabi dito, 13 to 18, but I would not have you to be ignorant. Ito yung paalala ng Apostol na Pablo. Dapat hindi tayo maging ignorante dito. Sabi niya dito, brethren, concerning them which are asleep, ayaw ko maging ignorante kayo sa mga natutulog. Ibig sabihin yung mga nangamatay na. That you sorrow na, huwag kayo magdalamati sa kanila. Ano po ba magagawa mo dun? Wala na. Tapos na. Yun yung chance nila. Habang nabubuhay sila, kanina makapag binanggitan sa introduction. Even as others which have no hope. Kahit pa yung ibang mga nangamatay na wala silang pag-asa, huwag na kayong magdalamhati doon. Of course, biblical ang pagdadalamhati, no? Yung Book of Lamentation. Oo. Pero, hindi yung to the point na mag-alala ka pa sa kanilang kaligtasan. Wala na, tapos na. O sabi dito, for if we believe, ito na, if we believe that Jesus died and rose again, ibig sabihin, ito yung gospel eh. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kung naniwala daw tayo doon, ano sabi ng Bible? Even so them also which sleep, kahit man yung mga patay na, sabi dito mga kapatid, in Jesus will God bring with Him. Okay, so verse 15. For thus we say unto you by the word of the Lord, that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Anong ibig sabihin? Kung madatnan tayo ng rapture na buhay tayo, okay, sabi ng Bible, hindi tayo mauuna doon sa mga nangamatay. Maging sila ay hindi mauna sa atin. Ito, basahin natin. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice, with the archangel, with the trump of God, may trompeta mga kapatid, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay kay Kristo, sila yung bubuhayin. Muli, magkakaroon sila ng panibagong katawan mga kapatid. Then which are alive and remain shall be caught up together. Sama-sama pala. Hinatulan na ba yung nangamatay na? Wala pa. Wala pa judgment. Sabay pala yun. Si nauna na sa langit. Palagi ko na narinig sa mga pastor. Nauna na sa langit si regards mo na ako kay Lord. Anong regards ka dyan? Wala pang judgment. Wala pang resurrection time. Walang mauna, sabi ng Biblia. Sabay-sabay. Kaya yung mga kapatiran natin na nangamatay, huwag kang mag-alala. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Pero kapag tumigil ka sa pananampalataya, hindi kayo sabay. Mahuli ka. Pag tumigil ka, no? Sabay tayo sa kanila kung tayo rin ay magpatuloy hanggang dulo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, sabi dito, then we which are alive shall remain, shall be caught up together with them in the clouds. Sa clouds pa. Hindi pa yung pagbalik ng Panginoon ng pagtungtong sa Mount of Olives. Yes. Ipa-usapan nyo sa mga susunod na panahon yan, matagal-tagal pa. Huwag kayong malala, relax lang kayo. Sagot kayo ni Lord. Then which are alive remain shall be caught up with them together to the cloud to meet the Lord in the air. May nakikita akong video na rapture daw. Ganun. Maya. Sabi dito, and so shall we ever be, maging tayo man with the Lord. Wow. Ito yung looking for that blessed hope mga kapatid. Wherefore, comfort one another with these words. Ito yung hinihintay natin mga kapatid, na makasama tayo dun sa rapture. Caught up, in Latin, rapture. Kaya doon tinawag na rapture. Mga kapatid. So, sabay-sabay. Sabi niya, comfort one another. Bakit comfort one another? Dahil doon, wala nang kapighatian, mga kapatid. Walang problema. Hindi mo na mararanasan yung lungkot doon.
Pinapapahira ng Diyos yung luha mo. Yes. Sabi ng Biblia. Comfort one another. Kaya ito nga yung nung na-resurrect si Jesus Christ. Kaya nga, sino ba yung comforter sa Bible? The John chapter 18 ba yan? 14:26. But the Spirit is the comforter. Will send in my name. Sabi ni Jesus, siya mismo. Anong Greek? The Greek word of comforter is parakletos. 1 John chapter 1, mga kapatid, chapter 2, verse 1. The advocate, which is parakletos in Greek, no other than Jesus Christ. Kaya yung mga nagtuturo na ang Holy Spirit daw ay hindi si Jesus. Sabi na mismo ang Bible, sa John chapter 18, Jesus is the parakletos, comforter sa English. Sa first John chapter 2, Jesus is the parakletos. And there is only one comforter, sabi ko. Yes. Kaya ang resurrection, nagdadalamhati si Mary. Matakin mo anak mo ba naman sa physical? Nawala. Siyempre, mamimiss mo yun. Kahit although siya yung Diyos na nagkatawang tao sa magitan ni Maria, pero mamimiss mo yun. Kasi, anak mo yun bilang tao. Kaya nagdadalamhati si Maria. Anong version? Amisyon? Yung nagdadalamhati siya na gusto niyang yakapin si Jesus. Na hindi nagpayakap si Jesus. Sa babae. Oo. Chapter 7? Familiar kayo sa kwento na yun? Yes. Ang sabi ni Jesus, Hindi tawag ng babae, huwag mo akong hipuin. Dahil hindi pa ako naluwalhati. Ang interpretation ng iba, hindi pa daw siya nag-glorified body. Kasi nga, pumunta pa daw siya, kailangan pa niyang in 8 days or 10 days, pumunta pa siya ng langit, tapos bumalik. Saka siya glorified body. Hindi po. Bakit siya hindi napahit? Automatic, yung resurrection, glorified body agad yun. Bakit? Kasi yun ang sinabi ng Bible na kapag ma-resurrect tayo, automatic will be changed in just a 20 mo ba yan? Yes. At sabi ng Bible, kung paano si Kristo ay na glorified body, na change, maging ganun din tayo. Siya na ang ating best example eh. Yes. Kung 8 days pa siya na glorified body, saka pala siya na glorified body, 8 days pa rin tayo. Dalalas muna, pagkatapos na kamatayan, buhay, tapos flesh muna, tapos 8 days pa. Hindi po ganun. Bakit hindi siya nagpahipo? Kasi si Maria ay nagdadalamhati. At gusto niya niyakapin si Jesus Christ para mag-comfort. Para mag-comfort siya. Para ma-exam yung pagdadalamhati niya. Bakit si Jesus hindi niya huwag mo akong hipuin. Dahil hindi pa ako naluwalhati. Bakit? Because we experience, mga kapatid, comforter through the Holy Spirit. Amen. At sabi nga, hindi bababa ang banal na Espiritu hanggat hindi ako'y makaparoon. Yes. Amen? So hindi siya pwedeng magpahipo doon kay Maria dahil ang purpose ni Maria na hihipo sa kanya for the purpose of comforter. I-comfort siya. Hindi eh. Kailangan, alam niyo, yung salita ni Jesus Christ, firm yun. Pag nagsabi siya, yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, bago pa siya napako, mga kapatid, prophecy pa sa Old Testament. The Holy Spirit will come after His ascension. Amen. That's why sabi niya, huwag mo kong hipuin. Dahil hindi pa ako naluwalhati. Hindi pa siya nag-ascend. Kasi yun ang time pag nag-ascend siya, He will release the Holy Spirit. Kaya sabi dito, mga kapatid, comfort one another. Why? Because while waiting on the coming of the Lord, the rapture, mga kapatid, we must receive the Holy Spirit, mga kapatid. That's why sabi ng Biblia, comfort one another. Kung walang Holy Spirit yan, hindi pa niya natanggap ang banal na Espiritu. Let's pray for them. Ipag-pray natin yan. Why? Because ito lang silyo, mga kapatid, for the coming of the Lord, na tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah. Praise the Lord. Last verse, mga kapatid, babasahin ko. 1 Corinthians 15, sabi dito, mga kapatid. Now, verse 15, now this I say, brethren, the flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God. Neither the corruption inherit into incorruption. Kaya yung mga nangamatay, mga kapatid, i-change sila into
merong dugo, merong flesh, mga kapatid. So sabi dito mga kapatid, verse 51, and behold, I show you a mystery, which not all as sleep, hindi daw lahat ay mga matay, but we shall be all be changed. Yes. Pwedeng manatnan ka ng rapture na buhay ka. Kasi sabi dito, hindi lahat ay namatay. We are destined para mamatay na minsan, but we are not all experienced death. Bakit nangyari yun? Because of the glory of God. Nung nagkasala ang tao, nawala yung glory ng Diyos sa atin kasi kaya sabi ng Bible, for everybody who sin and come short of the glory of God. Yes. Kaya nung natanggap natin ang banal na Espiritu, mga kapatid, ibinalik yung glory ngayon, mga kapatid, hindi sa sarili mo, but to glorify God. Amen? Hindi natin nag-short ka eh. So dito mga kapatid, hindi ang lahat ay mga matay, but ang lahat ay ma-change. Sabi sa 52, in just a moment, in just a twinkling of an eye. Sabi nila yung rapture, twinkling of an eye lang daw. Isang islang mata, punta, nandun ka na. Basahin na natin ito. Kung yun ba yung tinutukoy. Sabi nito, in just a twinkling of an eye, in the last trump, naku, may 7 trumpet. Pero ito sinasabi ng Bible. Sa huling pagtunog ng pagkaka. Sa huling pagtunog ng trompeta. Hindi ko alam kung saan tutunog yun. Before ba ang tribulation? Sa mid-tribulation ba o sa post-tribulation? Kayo na bahala dun. Saan na yung interpretation doon? Pero ang malinaw, sa huling pagtunog ng pagkaka. Sa kapalang, ano ang sabi dito? In the last trump shall sound, the dead shall be raised incorruptible. Yes. That will be the rapture, mga kapatid. Tutunog muna ang trompeta. Sa last na pagtunog ng paraka, hintayin natin, mga kapatid. Yun ang pagbabalik ng Panginoon. Yun ang rapture, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dito, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tayo rin naman ay mga babaguhin. Ibig sabihin, twinkling mo ba na ay yung katawan mo, uy, bumalik na po rin. Ano na? Glorified body ka na. Hindi yung rapture. Kasi, ang rapture, twinkling mo ba na ay daw, kadalasan na narinig ko yan. Hindi po ang rapture ng twinkling mo ba na ay, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, in just a twinkling mo ba na ay, ang mga patay ay mababago. At ikaw rin naman, tayo rin naman, ay mababago ang ating katawan. In just a twinkling of an eye. Yun ang twinkling of an eye. Hindi ang rapture. Yes. Amen? Kaya pag binasa natin ang Biblia, kung binasa ko ito, ganun pala yun. Hindi ang rapture na pinapakita sa TV na bigla na lang nawala, na iwan yung mga kasuotan. Nung nasa beach, na iwan doon yung mga underwear. Sigurado ka, dahil sa rapture? Hindi ko sure. Pero dito mga sabi dito, so, for this incorruptible must put in corruption, kasi nga, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. In this mortal must be put immortality, mga kapatid. Magiging immortality, wala ng kamatayan. So when, sabi dito, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall put in immortality, then shall be brought past the saying that is written, death swallowed up in victory. Ito yung sinasabi ko kanina. Lahat, sabi ng Hebrews 9, verse 27, it is destined na tayong lahat ay mamatay. Na minsan, and after death is judgment, pero pag naabutan ka ng Diyos, na naabutan ka ni Kristo, ni Jesus Christ, na buhay ka, hindi ka nadadalasin ng kamatayan, mga kapatid. Bakit? Kasi, for the death swallowed up victory. Yes. Yes. Hindi pwedeng pigilan ng kamatayan ang kapangyarihan, ang victory, sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? So dito mga kapatid, but thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya yung iba hindi naniniwala kay Jesus Christ, there is no victory on that. Kasi malinaw sa Biblia, thanks be to God. Salamat sa Diyos na ang ating katagumpayan ay matatagpuan natin kay Jesu Cristo. Therefore, my beloved brethren, step
mga kapatid. I'm teaching you not doctrinal. Hindi ito doctrinal mga kapatid, kasi ito tinuturo dito na dapat pre-trip, dapat mid-trip, dapat post-trip. That's doctrinal. We must lean on what the Bible says. That is biblical theology. Maraming nag-aaral ng mga kung anong mga inaral. May nasabi pa sa akin, I graduated many Bible school. So what? Kasi kung mag-Bible school ka ng Baptist, of course, Baptist theology yan. Mag-Bible school ng Adventist, of course, paglabas mo yan, Adventist yung pananampalataya mo. Mag-Bible school ka ng Trinitarian, of course, paglabas mo, hindi ka Oneness, Trinitarian ka. Mag-Bible school ka ng Oneness, of course, Oneness ang paglabas mo. Bakit? That is systematic theology. Na minsan nakapokus yung tao doon na lamang sa doctrinal church without minding what is the purpose kung bakit sinulat ng Diyos, sinulat ng tao ang Biblia sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? The cause of argument is because of the doctrine. Pero kapag i-share natin ito mga kapatid, na ang Diyos malapit ng pagbabalik, i-share natin ito mga kapatid with love and harmony. Pag sinabi natin harmony, walang contradiction sa Biblia mga kapatid. Focus tayo on what is written in the Bible, not on our interpretation. And I believe mga kapatid, hallelujah, mamuhay tayo mapayapa. Bilang Kristiyano, hindi ko sinabing wala kang problema. Ibig sabihin, mapayapa na kahit danasin mo man ang problema, danasin mo man ang kahirapan sa mundo, you are peaceful because you know that you have God. Hallelujah. That's biblical theology. Hindi ko sinabi dito yung nag-aaral ka ng formal ng academic, mga kapatid. Hindi. When you read your Bible at home, binasa mo ang Biblia, that's biblical theology. Inaaral mo kung sino ang Diyos ayon sa nasusulat sa Biblia, mga kapatid. Marami akong binasa rin na libro, mga kapatid. Pero isa lang ang dapat pagtuunan natin pansin. When that Bible, when that book, when that textbook contradict to what the Bible says, we will neglect it. Kasi walang hihigit dito, mga kapatid. Ito yung love letter ng Panginoon sa atin, na kung saan pagbasahin mo ito, without biases, God will give you revelation and it will bring you life. Sabi ng Bible, John chapter 5, search the scripture that you may have life. For they testify of me. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kung gusto mong makilala si Jesus Christ, huwag kang makinig lang doon sa mga iba't ibang mga ngaral. Suriin mo ang kanilang pinapangaral kung yan ba ay sinasabi ng Biblia. Kasi sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kasulatan ang siya magpatotoo patungkol sa akin. Ibig sabihin, hindi ito na makilala lang. Kasi yung iba, ito yung experience ko eh. Binago ako ng Panginoon eh. Kaya totoo itong sinamba ko. Meron pagbabago. But not all, hindi lahat ng nagbago. Kasi punta ka ng Katoliko, mababait naman dun eh. Mabait pa nga minsan sa'yo eh. Amen? Kung sabi ng Bible, hindi ka maliligtas dahil sa kabaitan mo. Kasi kung namaligtas ka dahil sa kabaitan mo, dapat sinabi na ng Panginoon, magpakabait kayo, hindi na ako kailangang bababa dyan. Para magkatawang tao, para ipa ako sa cross, para sa iyong kasalanan, magpakabait ka, brother Carlo. Ganun na lang sana. Pero hindi rin ibig sabihin na kapag binasa mo ito ay maging marupado ka. Kaya sabi nga doon, hallelujah, continue. Huwag kang manghimangon na gumawa ng mabuti. Saan sinabi yun? Doon sa mga Kristiyano. Sa bukong Ephesus. Sinong sinabihan? Tayo mga Kristiyano. Pero hindi rin ibig sabihin, hindi na tayo magpakabait. Dahil kapag totoong naranasan mo, you have first personal encounter with God, babait ka. Papayag ka ba o hindi? Sino ba tayo noon? Sino ba mga lasingero ito noon? Mga nagsusugal. Sino ba yun? Ako, naranasan ko yan. Hallelujah. Naranasan ko rin yan. Lukmok ako sa alak, mga kapatid. Sa bisyo, mga kapatid. Ako ano man. Pero, hindi ako binago ng tao. Sinabihan ako na, Doktor, huwag ka nang uminom. Magbago lang ako ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, tapos na ang pagbabago ko. Nagbago na naman. Pero thank be to God. Yung buhay mo ngayon, that's a blessing, mga kapatid, sa Diyos. Kaya,
Kaya i-enjoy mo yan. Kung mayroon kang panahon tumawa, tumawa ka, huwag lang mag-isa. Give time to your family. Mag-date kayo dun. Hallelujah. Normal na nagme-ministry tayo. Napapagod din. Pero give time na mag-date din tayo mga kapatid. Meron din tayong kwentuhan. Hallelujah. Kasi blessing at chance lang ito mga kapatid. That's worth to enjoy. Sa kalibutan nga nag-enjoy ikaw pa kaya anak ng Diyos, di ka mag-enjoy. But you enjoy with the alignment with the principle of God. Lumagpas na sa oras and let's stand mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And let's pray. Mga kapatid, praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Pwede natin sabihin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. And Pastor Church, para sa prayer po ng Sunday School. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. Malampakan po natin ang ating Panginoon sa It's a blessing to hear the word of God. Mabasa po scripturally sa Biblia, mga kapatid ko. Amen. Kaya, kung wala po kayong tanong, then close po natin. Kung wala pa kayong mga tanong, malinaw po ba mga kapatid? Kung walang tanong, praise God. Palakpak sa Panginoon. Tayo magkaisa sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong ipinadala ng Diyos na naghatid ng iyong salita, Panginoon. At salamat sa mga nakinig, salamat sa mga nanood. Hallelujah. Ang hangad po namin ay kaligtasan ng bawat isa. It is because of Souls Ministry. Kaya salamat sa mga pinapadala mo, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat iglesia. Upang malinawan, Panginoon, ang aming paglalakbay patungo po, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya nahilang Diyos, salamat sa napakaliwanag na ginamit mo si Brother BJ sa kanyang illustration, sa kanyang pagtuturo, Panginoon, na ito po mismo ay nanggaling po, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa mga narito na nakinig. Hallelujah. Palakasin niyo pa sila, Panginoon. Bigyan po, Panginoon Lord, ng habag sa mga kaluluwa na aakayin pa sa mga huling panahon na ito, Panginoon. Gamitin niyo sila, Panginoon, may piliin, O God, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya, na ang kanilang mga natutunan ay maging kayamanan para po sa iyo, O Diyos. Kaya purihin ka sa iyong katapatan. Hanggatin mo po ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa iyong makapangyarihan pangalan ng Jesus. Ito po ang aming sabot dalangin. Everybody say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dadako po tayo mga kapatid sa Sunday School Love Offering. Pag-ayos po ng galing. Amen. Praise God. Muli. Hallelujah. Palakpak kay Lord. Mataas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Nagbigay po tayo ng masaya, mga kapatid, para po sa Panginoon. Praise God. Masaya para sa luwain. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa luwain. Magbigay para sa kanya. Magbigay ng maigit para sa luwain. Magbigay ng maigit. Magbigay ng maigit para sa luwain. Magbigay para sa kanya. Praise God. Piliin po si Story mga katatayan. Piliin po si Brother Herman. Magbigay po ng panalangin. Praise God para sa love offering sa ating Panginoon. Praise God. Praise God, ay manalangin mga kapatid. Hallelujah.
O Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat sa mga kamay na nagbigay ng offering, Panginoon. At palain mo ang mga kamay nito at palain mo ang kanilang mga tinatangkilik, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga amo, Lord, at lahat ng kanilang mga ginagawa. Pagpalain mo sila, Panginoon. At Lord, ito magamit pa sa ikalalago pa ng iglesia ito ang ibinigay ng iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin si Lord na Marita. Kayo po yung mag-sinipot. Ayan na po ang pangyayari naman po ng kuan ang praise the Lord. Dito na lang sila Sister Bless. Dito na lang kayo sa kayo po ang tayo. Praise the Lord. So, 2 minutes break. Mga kapatid. Amen. Ha? Nasa amin. Praise God. Bago po tayo dadako sa divine service. Buka na lang. Paano pa? Praise God. Kung may mga tanong po kayo sa aralin kanina, mga kapatid, kung nahiya kayo, isulat nyo lang at ibigay nyo po sa ating sasagutin po natin yan. Mas maganda po yung maliwanagan po kayo. Praise God. Dahil ito'y pagpapalang pagkakataon na siyempre ang lahat po ng pinapadala ng Panginoon to share the word of God. Hindi po yan habang buhay, mga kapatid na narito sila. Temporary lang, manlalakbay lamang po tayo dito sa lupa. Kaya kung may kailangan liwanagin, magkaroon po ng katanungan, ay ibigay nyo lamang po sa atin, mga kapatid. Gayun din sa mga nanonood, kung may mga question po kayo, mga kapatid, ay i-chat nyo lamang po kami, mga kapatid ko. Amen? Praise God. Palakpak kay Lord. Ano kayo? 2 minutes po ang break. Tapos sa diba? Oo, sige. Tapos